Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng 105.1 Brigada News FM Manila. I guess we've been waiting too much. Sabi. Okay. This was the reaction of Senator J.B. Ejercito following the agreement between the U.S. and the Philippines to the recent visit of President Ferdinand Marcos Jr. After the President's visit, the 20% tariffs have gone from the tariffs to just 19% imposed on U.S. products by Ann Cortez. So, ito ang exact word ni Senator JB. Sobra ata tayong dihado. Akala ko ba little brown brothers ang turing sa atin ng mga Amerikano? Bakit tila lagi tayong naiisahan sa mga ganitong usapan? Okay, sabi nga ni Senator Amy Marcos sa kanyang official statement, eksperto man, meaning yung mga trade expert, businessman ba yan o mga economist, eksperto man or karaniwang tao, ang 19-0, ibig sabihin, tayo na magbenta ng ating produkto sa Amerika, 19% ang ating buwis, taripa. Ang US naman, magbenta sila sa atin, 0 ang buwis. Kaya sabi ni Senator Amy, eksperto man o ordinaryong tao, klaro kaayo, dihado tayo, paano tayo nananalo dyan. So, parihas ang pananaw ni Senator Amy at ni Senator J.B. Ejercito na dihado tayo dito. Sobra ata tayong dihado dito. Pangatlong senador na si Senator J.B. na narinig ko or nabasa ko ang kanyang reaksyon. Ang una kong narinig si Senator Ping Lacson na sabi niya, it's time for us to look for other trading partners. Dahil, again, iisa lang ang sinasabi nitong tatlong senador, dihado tayo sa trade deal natin with the U.S. government. And, if I may add, sabi ni Senator Lacson, it's the worst insult that will happen for a host country to his guest. Insulto ang ginawa ni President Trump sa Pangulo natin na inimbita nila papunta sa US, yun lang pala 1% discount lang ang ibibigay. Tapos ang masakit, yun na nga, 0 tariff sila, 0 plus military agreement pa na babagsakan daw nila ng dagdag na missiles gamit panggera. Stop, keep quiet sila, pasensya na kayo, maingay itong aking mga po. Aarmasan pa daw nila tayo ng grabe, dagdag na missiles, dagdag na unmanned weapon systems. Tapos yung magpapagawa sila ng mga bomba, bala dito sa Pilipinas. Manufacturing plant nila ng ammunition dito na gagawin sa Pilipinas in preparation sa giyera nila with China over Taiwan. Yun ang mas masakit. Libre na nga sila sa renta ng kanilang 9 EDCA sites. Iimbakan pa nila ng gerang war material sa Pilipinas
Oh, ano pa dyan? Tapos ito, zero tariff sila, tayo naman 19. Okay. Yan ba yun? Little Brown Brothers? Akala ko nung una, mahal tayo ng US. Kasi, tayo, mga kaedad ko, mga senior citizen, tinuruan na tayo sa school na, yun, demokrasya, justice, freedom, democracy, US ideals lahat yan. At ako, ang naimulat sa aking mata na, wow, US. Kaya, dream na dream ko nung una makapunta sa US. Okay. So, ito na nga. Nakapunta ako sa US noong 2005 to 2006. Nag-aral ako pinadala ako ng Philippine government sa National Defense University ng US. Nag-aral ako ng counter-terrorism course of fellows. Nako, doon ako na-shock. Yung akala ko na Little Brown Brothers tayo, mahal nila tayo. Hindi. Kasi nung in-invite kami sa Pentagon, nag-briefing yung mga Amerikano, yung global war on terrorism nila. Pinakita nila yung support nila sa iba't ibang allied countries nila on global war on terrorism. Nakita ko doon na kakapiranggot yung percentage natin. Mga, kung hindi ako magkakamali, 0.15% ang financial aid na natatanggap ng Pilipinas sa global war on terrorism nila. Ang lalaki, Saudi Arabia, Israel, Jordan, ang lalaki. Hindi ko napigilan ng sarili ko. Nag-question ako doon sa Lieutenant Colonel pa ako noon. Lieutenant Colonel din yung nag-briefing. Sinabi ko, Tagalogin ko na lang akala ka ba magkasama tayo na mayroon tayong Mutual Defense Treaty, matagal nang pinagsamaan ng US at Amerika, US at Pilipinas. Bakit napakaliit yung suporta nyo sa Pilipinas? Tingnan nyo, 0.15% lang. Bakit ang laki ng ganon ako? Ano ba talaga kayo? Aliado namin kayo o ano? Anong tingin nyo sa amin? Ganon. Nag-aalit ako. Hindi nakasagot yung Lieutenant Colonel, nagpatulong sa higher ranking officer nila. Kasi galit na ako with emotion, dahil nasaktan ako. Akala ko, mahal tayo ng mga Amerikano. Yun pala, turing nila sa atin, ano lang, gamitan lang. Kaya ito na ngayon, yung Little Brown Brother, wala. Mababa ang tingin ng mga Amerikano sa atin. Gamitan lang. I am not anti-US. May anak ako sa Amerika, doon na nanirahan. US citizen na siya. Nagbakasyon ako doon. Maganda ang Amerika sa people, sa country, kailang itong policy ng kanilang gobyerno. Inuuna talaga ang sarili nila, ang atin secondary na lang. Kaya sana magising na tayo sa katotohanan na yung sinasabi nilang ironclad commitment. Nako, manigas tayo pagdating ng gera. Kung magkagera, matulad tayo nung World War II na pinabayaan tayo. Okay, sorry, medyo nadala ko. Dihado tayo sa trade deal na ito, 19-0. Kawawa pa rin tayo pag nagkagera ang US at China over Taiwan. Tayo ang unang, parang Ukraine tayo. Sana hindi mangyari. God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. So, mao ni ang balay ni Kuya. Ba na kayo. Kawayan lang ang atop. Mao ni ang itay atop ni Kuya. Galing ko. Gabok na gid kaayo. Kawayan lang. Kayo ang atop ni Kuya. Kawayan.
ang kuya nga kawayan lang. Buday ko na niya. Paano na? Yan pa! Yan na, Nay. Ay, kalang ko bro. Ay nalugay apat tong tuig ora pa makalisod. Tabali mo tuig. Ang balay o katop na gyud sila og bago. Ni ikagit sa Ginoo sa nag-video sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa mga naghatag sin. sa sin. Salamat sa tanan. Salamat. Salamat gyud. Salamat. Gyud among balay nga Natupan na gyud ang among ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan nga nagagapok na. Salamat kayo. Oo, sige, salamat po.